Sa araw na ito, ngayong hapon, nakonfirma po na si Congressman Kiko Barsaga is suspended na sa pagiging congressman for 60 days upon the recommendations of the House Committee on Ethics. Dahil daw sa kanyang mga unparliamentary character and actuations na naglalagay daw sa kahihiyang kalagayan sa Kongreso. Aba. Teka muna, sino ba ang nagpapahiya sa Kongreso? Hindi po si Kiko Barsaga. Bagamat medyo weird, medyo eccentric, medyo hindi pangkaraniwan ang kanyang mga meow-meow, but Kiko Barsaga is just expressing himself as part ng kanyang constitutional right for freedom of expression and free speech. Hindi naman siya nananawagan na mag-armado ang mga tao upang pabagsakin ang gobyerno. He's trying to call out the leadership of the government upang itigil na ang pangungurakot, ang pandarambong at ang insertions at ang pag-abuso sa poder nila Marcos at Romualdez. Ano po ang nakakahiya doon? What is unparliamentary in that conduct? Hindi po ba dapat tiningnan nyo ang sarili nyo na kayo po ang pinagmulan ng mga pangangatay, pangsindikato at pangungulimbat sa kabanang bayan na mas nakakahiya, mas karumaldumal at mas hinayupak po yan na dapat nga kayo ang tanggalin. O bakit si Kiko Barsaga na nagsasalita ng katotohanan, naghahayag ng saloobin at nagre-reflect ang kanyang mga pananaw at paninindigan sa malawak na pananaw at paninindigan at sentimiento ng taong bayan? You may not like his persona, but you have to listen to his message. You may not like the messenger, but you need to listen to the message. Bakit ngayon? Martial law ba tayo ngayon? Na pwede lamang ang magsalita ay ang pumupuri kay Marcos, ang pumapalakpak kay Romualdez, at ang sumasang-ayon na parang bulag, pipi at bingi dahil nakikinabang sa pagnanakaw? Yun lang ba ang pwedeng mabigyan ng karapatan na magsalita, magpahayag, at gumawa ng saloobin inside or outside Congress? Aba, baluktot yan, mga kababayan. Kaya makikita ninyo hindi nila kayang disiplinahin ang mga sarili nila, ang mga pagnanakaw at pandarambong, no? Hindi nila makondem, hindi rin nila mapigilan, at hindi nga nila masita si Tambaloslos Romualdez at ang kanyang pamangkin, itong si Sandro Marcos, na puno ng bat-bat sa insertions at anomalya sa mga flood control projects. Pero si Kiko Barsaga, na tumutuligsa sa pagnanakaw, pangungurakot at pandarambong, pinag-initan at nasuspend po siya ng 60 days. At ito ay ginamitan nito ng poder ng Committee on Ethics, no? Committee. Yun ang tawag sa kanila, Committee on Ethics. Pero ang mga kagaya nila Benny Abante, yung mga abusado na tuwadcom, yung mga magnanakaw na sindikato na ginamit ni Romualdez, at like nandyan pa si Edwin Garjola na bata-bata ni Kolokoy Manny Bunuan ng DPWH, nandyan pa si Congressman Momo, sa pangalan pa lang talagang maiinis ka na, at nandyan sila JJ Suarez at iba pang mga kasabwat sa sindikato sa inner circle ni Martin Romualdez sa pangangatay ng budget na ngayon ay nilaglag nila si Saldico lang. Bakit hindi sila ang kinasuhan sa Committee on Ethics upang tanggalin at papanagutin sa kanilang kasalanang mortal sa pagnanakaw nila sa kabanang bayan, pagsalaula sa poder ng Kongreso at pagsagasa sa karapatan ng mamamayan? Bakit si Kiko Barsaga lang? At bakit siyang pinag-initan? Thank you, Elisa Manalang, at sa lahat po na concern sa kalusugan ni Ka-Eric at sa aking kaligtasan, I deeply appreciate po. Salamat po
Tama ka, Mike Hugo. Kongreso ng mga buaya. Kaya pinagkaisahan po si Kiko Barsaga ngayong araw na ito. Bagamat I think 5 po ang tumutol at may nag-abstain din, pero mahigit 200 po ang bumoto. Thank you, Ma'am Estrelita Acuna and Ma'am Linda, na kapatid at kambal ni Ma'am Emmy. Thank you po sa panunood ninyo. It is very uncommon na magkaisa ang Kongreso laban sa kasama nila na nagsasalita ng katotohanan at pilit nilang patatahimikin, tatakutin to the point na tatanggalin nila sa pagiging congressman o member ng House of Representatives. And yet, ang mga magnanakaw, ang mga mangungulimbat at mandarambong ay hindi po nila dinisiplina. Hindi po pinapansin at wala silang hakbang na ginagawa upang managot. So what is the purpose of sending a decision and making it public that Congressman Kiko Barsaga is now suspended for at least 60 days, subject to review by the plenary, at kung baka malasin pa si Kiko Barsaga, ay baka nga 6 months ang suspensyon o baka umabot pa sa expulsion, mga kababayan. May isa lang pong pagkakataon noong 1950s yata, or 1960s na, nang tumakbo po ang isang komunista at naging leader ng Hukbalahap at ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan. Sumama po sila sa electoral process. I'm talking about Luis Tarok, who was once a commander of the Hukbong Mapagpalaya ng Bayan, equivalent to the NPA right now, at nakipaglaban din during World War II bilang pinuno ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan laban sa Hapon, Hukbalahap. Nang matapos pong digmaan at sila po ay bumuo ng organisasyong pangpolitikal, yung parang Socialist Party of the Philippines, SPP, at sa likod niya sinuportahan siya ng mga komunista at ng mga mass-based area sa Luzon at sa paligid po ng mga naabot ng pagkilos ng HUK, nanalo siya bilang kongresista. Subalit hindi po siya nakaupo at siya po ay pinatalsik later on, after a short period na pinabalik siya, pinatalsik siya eventually dahil siya ay nag-a-advocate ng class struggle at ng paninindigan at pananaw ng uring mga manggagawang bukid, manggagawang magsasaka, at mga magbubukid at mga manggagawa at mga pobreng Pilipino. Left, no? Left talaga kasi old Communist Party member yun, PKP. Ma'am Emmy, thank you po Ngayon lang po tayo nakakita na ang isang kongresista, bagamat may pagka-eccentric ang pag-define sa kanya, iba ang approach ng kanyang mga way of expressing his ideas, pero hindi naman po nananakit, hindi rin naman nananawagan na siya ay mag-armas o pabagsakin ng gobyerno, pinag-initan at hinabol upang isuspend for 60 days. What is the first message? Ayun. Ang unang mensahe nito na walang sasantuhin ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, gagamitin nila ang puder at institusyon ng gobyerno para patahimikin at supilin ang sinumang malakas ang boses at malakas ang loob na tumuligsa sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez, may kalalagyan. And that is exactly what they are trying to do against Kiko Barsaga. Gusto ni Marcos at ni Romualdez ipakita kay Kiko Barsaga at sa mga sumusuporta at naniniwala kay Congressman Kiko Barsaga na siya ay hindi sasantuhin at hahagupitin siya ng latigo ng mapang-abusong poder at kapangyarihan kahit pa na ikaw ay kongresista. Yan po, tama ka, Kristan. Parang martial law po ito na ang nagpapatupad ng isang bahagi ay ang Kongreso mismo. At instead na maging bulwark of democratic ideals and protection of democratic
aspirations and exercise of democratic rights of the people, ang Kongreso naging tagapaglatigo ni Marcos upang patahimikin, takutin at gipitin at supilin ang mga malalakas ang loob o naninindigan kahit pa may ganitong mga konsekwensya upang magsalita at labanan ang pangungurakot at abuso sa poder at pondo na ginagawa ng Marcos Romualdez government. Kagaya po ni Ka-Eric, I have 2 pending cases right now sa Quezon City Prosecutor's Office inciting to sedition. Mayroon pa po akong 3 iba pang kaso. May isang kaso kay Hontiveros, Risa Hontiveros, cyber libel, and then civil cases sa mga komunista na ninalabanan ko. But I chose to make this kind of stand and commitment, so I have to face the consequences of it. Hindi ko po sinasabi na hindi handa si Kiko Barsaga, but the message being put across the table by Marcos and Romualdez, wala silang sasantuhin. At hindi nila hahayaan na may magiging malakas ang loob na maninindigan at tutuligsa sa pagnanakaw at pandarambong at pang-aabuso sa poder at kapangyarihan at pondo ng gobyerno na ginagawa ni Marcos at ni Romualdez. That is the first message. Na kapag ipagpapatuloy mo yan, ay pwede kang mapatalsik o ma-expel from Congress. Nakakahiya, nakakagalit, sapagkat ang totoo at tunay na mga mandarambong, mga buayang mangungurakot at naging sindikato sa loob ng Kongreso ay tahimik at walang ginagawa ang Kongreso. Like kay Martin Romualdez. Siya po ang itinuturo ni Saldico, ni Sergeant Gutesa, at mismo ng mga Diskaya couple at iba pang mga contractors na si Martin Romualdez ang nagpapatakbo ng mga sindikatong pinapayungan at kinukumpasan ng powers and authority of Marcos being the president. Yan po ang buong itsura niyan ng sindikato nila. But, hindi po pinupuna, hindi po sinisensure, at walang resolusyon calling for the resignation or leave of absence ni Romualdez, ni Sandro Marcos, na itinuturo din po na si Sandro ay may pinakamaraming insertions at mayroon pong anomalya na mga nagkakahalaga ng mahigit 8 billion pesos na mga flood control projects sa Ilocos Norte. Ba't hindi ito ang mga iniimbestigahan? Bakit hindi ito ang mga dinidisiplina? Yan po ang katanungan na mahirap sagutin nila Marcos at ng mga tauhan po nila. Second point, maliban po sa message of intimidation, message of suppression, and message that we still have the power to do it, ang pangalawang mensahe ng pagsuspend kay Kiko Barsaga is a message across the board to the people. Ang ibig sabihin po niyan, isusunod namin kayo. Kaya nga nagkakaroon ng public conditioning to the public opinion si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense at si Secretary John Vic Rimulya ng Department of Interior and Local Government, kung saan sinasabi nila na ang nananawagan ng Marcos resign ay equivalent po yan sa panawagang sedition o inciting to sedition. No? Ito po ay mga kabulastugang pag-iisip, ngunit pinipilit na gawing matuwid ni Marcos itong mga pahayag na ginagawa po ng mga nagtatanggol sa gobyerno ni Marcos. Pero yung lumalaban sa katiwalian at anomalya ng pangsindikato, yun po ang iniipit. Kagaya ng nangyayari ngayon kay Congressman Kiko Barsaga. So ang pangalawang punto dyan is to send the message to the people na kapag sumama kayo at sumuporta kayo sa ganitong mga uri ng mga personalidad, kagaya ni Congressman Kiko Barsaga, may kalalagyan kayo. Pwedeng kayo ay habulin ng batas na ginamit na weapon of attack ni Marcos at Romualdez. Hindi pa siya kontento, pati ang mga sipsip
na mga cabinet secretaries niya nakisawsaw na rin po upang ipitin at tudutudong palargahin ang panggigipit at panunupil sa malayang pamamahayag na karapatan ng mamamayan, including ang pagtitipon sa mapayapang pamamaraan. Subalit, si Kiko Barsaga pinag-initan dahil sinasabi niya na ang mastermind ay si Marcos Jr. Sinasabi niya na si Marcos at si Romualdez nakipagsabwatan upang durubuhin ang pondo ng mga mamamayan. Si Kiko Barsaga na dapat sinuportahan at dapat ay kasama o sinamahan sa paninindigan, siya pa ngayon ang tinutukoy na parang may sala. Parang siya pa ang naging masama. Kaya nananawagan tayo doon sa mga grupo at organisasyon na sinasabi niyong tumutuligsa kayo sa korupsyon, tumutuligsa kayo sa mga pandarambong, and yet, hindi nyo kayang panindigan ang inyong mga panawagan. Ito na ang pagkakataon ngayon that we need to unify and express the sentiments of the people dahil sabi ni Grace Inday Bailon, mamimihasa po ang gobyerno ni Marcos. Nagamitin ang poder at posisyon hindi lamang laban kay Ginoong Kiko Barsaga, hindi lamang laban kay Congressman Saldico, kundi sa iba pa na maglalakas ng loob na iko-question ang mga prosesong legal upang mapagtakpan ang kaabusuhan ng gobyerno. Exactly, the point number 2, this is an intimidation call in order to sow or magpalaganap ng pagkatakot, pangamba sa ordinaryong mamamayan. That's the second purpose bakit pinasuspend si Kiko Barsaga. Sapagkat alam po ng gobyerno ni Marcos na mayroon po siyang social influence. May following siya, may nakikinig sa kanya, at ngayon, Teresita Fernandez sabi niya, tamaan sana kayo ng kidlat mga kurakot. Ayan. Kaya kahapon sa EDSA ang sigaw ng mga dilawan, akbayan, at mga grupo ng simbahan na dumadaan sa amin sa EDSA Shrine, sabi nila, mga kurakot, kulong na yan. Sumagot kami, si Marcos mismo, kulong na yan. Nagalit yung dalawang madre. Tumingin at umirap ng masakit. Nasasaktan sila sa katotohanan. The same thing na nasasaktan ang mga magnanakaw, durubo, at sindikato sa Kongreso ni Marcos at Romualdez sa mga pagbubunyag at mga expression of condemnation na ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga sa loob man o sa labas ng Kongreso, lalo na kung humirit siya na si Marcos ang mastermind. Huwag ka nang magmalinis at huwag mo lang itago pa. Meow, 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 meow. Nagagalit sila pag magganyan-ganyan na si Congressman Kiko Barsaga. Kaya takot na takot sila na lumaganap ang sentimiento ng tao pabor kay Kiko Barsaga. And in fact, yun nga, ang ginawa, nakakahiya ang mga general na tahimik, sabi ni Uma Mori. Ano na lang ang inyong gagawin? Kinokonsinti nyo ang bangag na namumuno. Galit na si Uma Mori. At ganon din si Dave Veni sa Riyadh, no? Third point, ang unang binanggit ko, this is a strong warning that they will do anything, including weaponization of law, bastardization of institutions, and pati po ang paggamit ng state power and terrorism authority upang supilin ng tao, kagaya ng ginawa kay Kiko Barsaga. Mga kababayan, ay gagawin din nila sa taong bayan. At pinapangunahan na ni Gibo Teodoro at ni John Vic Rimulya ang mind conditioning na gagawin nila yon. Kinasuhan na nga ako, ano? Si General Pukis kinasuhan din, and I was told
by some sympathetic police officers and military officers about kay Ka-Eric dahil nakasama ko rin sila noon sa pagtatrabaho kay Tatay Digong sa paglaban sa communist terrorism under the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sabi nila, Ka-Eric, may susunod pang kaso na isasampa po sa inyo. Tiisin nyo lang, Ka-Eric, dahil kayo po, kagaya nila Kiko Barsaga at iba pang mga grupo ng Marcos Resign, Marcos alis dyan, irritable si Marcos. At ang mga tauhan niya, dahil gumuguhit, lumalakas, gaining traction ang panawagang Marcos Resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Yun pong sigaw namin kahapon. Galit na galit ang ilang mga pare na dumadaan. Naalala ko tuloy na nagsisigaw sila, Sara Duterte resign. wala nang mababanggit. Si Sara Duterte ang binanatan. Mga kababayan, natutuwa ako kay Kiko Barsaga, hindi dahil sinuspend siya, dahil ang katapangan po niya at ang pagiging malakas ang loob and his creativity to express himself ay nagiging infectious. Ibig sabihin po, nakakapaghawa, nakakapagbigay ng inspirasyon na magsalita din ng iba pa. Like naging matapang na rin po ngayon ang paninindigan ni Congressman Leandro Liveste. Ayun. At sinasabi niya, lahat halos ng agencies of government may insertions. Nang tinanong siya ng media, pati si Vice President Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte lang ang walang insertion. Napahiya ka, Aling Claire Marites Castro, ano? Akala mo, ha? Sinagot ni Congressman Liveste, sabi niya, ang bidding, ang DPWH, lahat ng yan ay hindi magaganap ang katiwalian at krimen ng pandarambong kung walang nagsasanksyon. Sino ang nagsasanksyon? Kung DPWH, edi siyempre ang DPWH Secretary. At kaya pala pinatakas ni Marcos at Romualdez, pinatago na sa Amerika at baka tumawid na rin sa Europa itong si Manny Bunuan. Na according kay Undersecretary Bernardo, yun ang pinakaboss. At kung pinakaboss nila sa sindikato, sa pangungulimbat ng Kabanang Bayan, si itinuturo nila, edi siyempre, mas may mataas pa sa kanila. At sino po yun? Siyempre, si Marcos, ang pinakamataas na sindikato na pumapayong sa kaganapang ito. At hindi pa sila kontento sa ginawa kay Kiko Barsaga, ipapareview pa daw ni itong Kurakoy din to, no? Ilang presidente ang pinaglingkuran nito, pero lumalabas palagi ang pangalan nito sa anomalya ng mga transaksyon sa gobyerno. I'm talking about Congressman Ronnie Pono. Interesado siya na palitan ang supposedly tinatawag nilang passive na uri ng Speaker of the House na si Boji D. So balit mukhang palaban si Congressman Boji D at hindi niya papayagan na tatanggalin siya ng ganun-ganun lang dahil lalabanan niya ang poder na dati ay kay Martin Romualdez, ngayon ay ibinigay bilang konsenso sa kanya. Ayan. Kaya, we expect na mas lalo pa po nilang iigtingin ang panggigipit kay Kiko Barsaga, including, mga kababayan, ang possibility ng gipitin siya pati sa SALN, sa income and business po, mga kababayan. Kaya ang third point po natin, there is now a clear pattern that the Marcos government, together with Romualdez, they're going to weaponize the law. Pag sinabi pong weaponize the law, gagamitin nila as instrument of oppression, persecution, and demolition. Ang batas na sana, supposedly, ay ginagamit para pangalagaan po ang kapakanan ng mamamayan, hindi para ipitin. That is the third message na gustong ipasambulat nila Marcos, na kaya naming gamitin ang batas upang kayo ay hahabulin at iipitin. The way
the Marcos Romualdez desperate moves right now are creating this kind of scenario exactly how na nangyayari ngayon itong mga senaryo na weaponization of law at utilization of institutions in order to attack the political and civil rights of the people. Pag nag-weaponize ng batas, the way they are weaponizing right now the institution of Congress upang isuspend, patahimikin, o ano pa mang pamamaraan na gagamitin nila para ang kagaya ni Congressman Kiko Barsaga ay hindi pamamarisan, yan, mga kababayan, ang gagamitin nila Marcos. Sabi ni Cristan, sila Congressman Duterte, Pulong, ang hindi nila matitibag. Isa pa yan si Bendalo, Tulpo, yan, barkada yan nila Marcos sa kanilang grupo ng pangungulimbat noon gamit ang AX, AKAP, MAIX at iba pa. And these are the matters which Congressman Kiko Barsaga discussed. O bakit siya isususpend? Bakit pipigilan ang kalayaan niya sa pamamahayag? At the way he displays himself para labanan ang mga kurakot at mandarambong sa gobyerno, kahit nakakairita sa iba ang style niya, para po sa akin, katanggap-tanggap within the norms of civilized conduct and civilized attitude ang ginagawa ni Kiko Barsaga. Hindi po mali yun. Wala siyang panawagan na lusubin, pabagsakin ang gobyerno o lusubin ang House of Representatives at manakit sa loob nito. No, hindi po ganun. Ang panawagan ni Kiko Barsaga ay respetuhin at igiit pa rin ang mga batayang karapatan ng mamamayan sa saligang batas. At huwag manahimik, magbingi-bingihan o huwag magkunwari na wala tayong pakialam sa nagaganap na malawakang pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. And that is the fourth point ni Marcos, na kaya naming i-weaponize ang batas, kaya naming i-manipulate ang public opinion, may kalalagyan kayo. Iyon po exactly ang delivery of the message right now. Bakit sinuspend po si Congressman Kiko Barsaga? Pero may nakalimutan po sila, mga kababayan. Si Marcos at si Romualdez. The rule of thumb in the historical development of social movement, the greater the oppression, the greater and stronger shall be the resistance. Kaya ang ginawa po nila kay Congressman Kiko Barsaga at ang ginawa po nilang pag-weaponize ng batas, pananakot, display of public and mind conditioning using the force of violent operations ng gobyerno or bias at delikado na paggamit sa batas, the way they are attacking Congressman Kiko Barsaga right now is a message not only limited to Congressman Barsaga but to those who support sa kanyang paninindigan at handang sumama sa kanya. Ang sabi po ay may kalalagyan kayo sa ilalim ng batas na aming ipapatupad. Ganyan ang ginawa na pahayag ni Congressman ni ICI na head nila at pati na po ng mga pahayag na ginagawa ngayon ni Gibo Teodoro at pati na po bilang DND Secretary at pati po ni Junvic Rimulya na tagapangasiwa at administrator ng lahat po ng local government unit bilang DILG Secretary. Nakalimutan ni Junvic Rimulya at ni Gibo Teodoro na ang mga karapatan at kalayaan ng taong bayan na nakasaad sa saligang batas ay hindi po basta-basta tatapakan at babawiin ng walang katapat na konsekwensya. Yan po ang message ngayon ni Congressman Kiko Barsaga, that he is willing to face the House of Representatives even to the point kung kinakailangan pong, sabi niya, magbubuwis ako ng buhay, ay gagawin ko po lamang mapukaw ang paninindigan
ang puso at damdamin ng mga nagmamahal na mga Pilipino sa ating bayan. Kung ito ang kapalit, ang pagtanggal sa akin sa House of Representatives, so be it. Ibig sabihin po, hindi si Kiko Barsaga kapit tuko. Hindi po niya pinabayaan ang sarili niya na lamunin ng sistema. Ayun. At ngayon, mga kababayan, wala na pong saysay yung rally-rally ng simbahan katolika at ng mga dilaw at pink zombies nila at ang mga komunistang terorista, sapagkat ang mga ginagawa ngayon laban kay Congressman Barsaga ay isang malinaw at sistematikong pag-abuso sa prerogative ng Kongreso using the so-called House Ethics Committee. Paano po ito maging katanggap-tanggap? Kung nakikita ng taong bayan na kung sino pa ang naninindigan, malakas ang loob na magsalita, pumuna sa kapangyarihan na inaabuso sa pondo na ginagahasa nila Marcos at Romualdez at kinakawawa ang mga mamamayan, kagaya ng advocacy na ginawa ni Kiko Barsaga, pagkakaisahan ka at gagamitan ka ng institutional sanctions dahil ikaw ay formally bahagi ng Kongreso. Ang gagawin sa iyo, ipapailalim ka sa Ethics Committee. Parang kagaya din po ng nangyari na pag-expose ni alias Rene kay Risa Hontivirus na siya ay mayroon pong mga panunuhol sa mga witnesses at inabuso niyang poder niya, at dahil dyan, nabulgar siya. May mga grupo like ang mga lawyers na sina Attorney Topacio, Attorney Jing Paras, Attorney Maniluna, they tried to intervene in behalf of the people by filing itong reklamo, no? Pero ngayon, ano pong nangyari? Mga kababayan, ito bumalik kay Kiko Barsaga po ang bumirang ng supposedly nagtatanggol para sa bayan. Si Kiko Barsaga po ay pinalabas na traidor at kontrabida. Ayun. Kaya they made a hero out of Kiko Barsaga as a symbol ng resistance ng taong bayan laban sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Because yan po ang gustong gawin ng maraming taong bayan. Hindi lang po sila nagkakaroon ng lakas ng loob, malinaw na pagtindig at pahayag, sapagkat kailangan pong organisado sila. Hindi pwedeng paisa-isa. But with Congressman Kiko Barsaga right now being pushed against the wall where laws are weaponized and Congress as an institution is being run abusively para po ipitin ang isang member ng House of Representatives na naninindigan sa interes ng taong bayan, lumalaban sa korupsyon at sistematikong pandarambong, at nananawagan ng partisipasyon ng mamamayan upang labanan ang mga punong salaring kriminal o mastermind kagaya ni Marcos at Romualdez. Sila po ngayon ang ginigipit at inaatake. Pero wag po nating kalimutan na the greater the oppression and suppression of the government against the people, the stronger will be the resistance that shall develop. Ayan. So, samahan po natin. Makipagsimpatya tayo in prayer, in moral declaration, and indignation sa ginawa pong karumal-dumal na pang-aabuso sa poder at kapangyarihan nitong Kongreso na walang pinagkaiba, kontrolado pa rin po ni Marcos at Romualdez in their actions to suspend and eventually remove Kiko Barsaga from Congress dahil hindi nila kayang harapin ang katotohanan at nasasaktan sila sa matapang na pagtindig ng isang batang Kiko Barsaga who can inspire other sectors, mga kababayan, na sumama at kumilos.